Ay, nako. Nag-overtime yung laro namin. Buti na lang, panalo. Pwede na. Kaya lang, parang kailangan ko uminom. May tindahan ba dito? Ha? Tindahan. Chubby M. Wait a minute. La! Pabili! Pabili! Ano yon? Pabili po tubig! Oy, Father! Chubby! Kamusta, Father? Hala! Nalingap lang tayo sandali eh! Nandito na yung tindahan mo! Oo, Father. Ano nangyari? Eh kasi si Aling Nena, pinaalis yung tindahan ko doon. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Ay, naku! Alam mo kung bakit? Bakit? Eh kasi ang ingay daw natin, Father. Diyos ko naman. Nai-istorbo natin siya. Sige po, papunta na ako dyan. Papunta na po ako. Pas! Teka! Ano? Nagmamadali ka na naman. Saan ka mapupunta? Hindi kasi merong bagong TV, news program ang TV Maria. Kailangan na angkon. Nag-volunteer ako, pare. Baka pwede naman akong... Teka! Tol. Ano? Walang news program ang TV Maria. Ginagawa mo? Wala nga. Veritas pala. Mas malilate pa ako. Teka! Andiyan ka na naman. Nagmamadali ka na naman eh. Lapit tayo dito. Alam mo, kailangan na nating magbagong buhay kasi bagong season na. Hindi totoo yan. New Year na? Hindi, bagong season lang. Ikaw naman. At dahil bagong season, kailangan maiwasan na yung mga late na yan. So, anong gagawin natin? Time management. Wow! Yan ang ating tema at topic sa ating bagong season sa Kape. At Kampan. Malilate na ako. Hindi. May tubig! Yun! Salamat! Problema mo! Drama mo sa buhay. Tubig! Parang may bata tayong kasama. Ba't ka AB? Wala eh, malilate na naman ako. Bira lang tayo kunin na maging news anchor. Alayo ng Paramount dito. Wala ngang news program ang TV Maria. Ay nako. Kumalma ka na, Father. Kumalma ka lang. Ba't ka kasi palaging nalilate? Eh kasi minsan, pag kunyari, nasimulan ko na yung mga bagay-bagay na gagawin ko, hindi ko namamalayan, doon na napupunta lahat ng attention ko sa oras ko. Hindi ko na nagagawa yung dapat kong gawin. Ayun. Ano napapala ko? Di wala. Di yun. Ay nako, Pads. Alam mo, sabi ko nga sa'yo kanina, para maiwasan mo yung palagi ka nalilate, palagi ka naghahabol ng oras, pagandang tignan natin, evaluate natin, how do we use our time? Wow, ang lalim. Pero bago ang lahat, meron akong hinanda sa inyo, mga Father. Wow! Welcome back na welcome back talaga. Pa-welcome ko yun sa Pads! Kape! Yun. Beatrice. Alam mo, ako, bilib ako si Padre kasi parang sa kabila ng mga dami ng ginagawa mo, parang you could manage time para sa lahat. What keeps you busy ba ngayon, Padre? Sige, magandang mga kwento to. No? Alam nyo, mga kapatid at mga kapemates, halos nagbalik na talaga yung buhay parokya. Kaya halos balik na lahat ng mga parish schedules natin. Regular masses, pati yung mga activities sa mga iba't ibang mga commission, tapos yung mga pagbisita sa mga may sakit, mga pag-street mass, back to normal, back to regular programming na ang buhay parokya. At syempre, meron pang mga extracurricular activities. Meron tayong media work. Ang dami-daming ginagawa. Kahit nga sa parokya namin, itong 2 buwan na to, yung mga dating formation program na dati online, ngayon nag-o-onsite na. Kaya, syempre, talagang kailangan i-balance yung oras mo para doon sa mga misa, yung mga normal na pastoral duties, pati rin yung paghahanda mo para sa hindi mo pwedeng sumaba ka doon sa retreat o recollection, wala kang preparasyon. Dapat may oras ka rin maghanda, magbasa, mag-aral, di ba? Oo. Ikaw, Chubby, what keeps you busy lately? Aside sa aking ng mga paninda ko, nakita niyo, Father, dami kong paninda, no? No nga parang... Ba't may akong bibiglang umasenso itong tindahan Actually, mo? nagulat nga ako. Kailan pa tayo nagkaroon ng tindahan dito sa Paraiso ng Batang Maynila? Actually, akala ko nga, para tayo nasa kural. Kuray, umayos ka nga, Father. Sige. Kasi, malaki yung nakubra ko. Ba? Kubrahin mo?
bahay Father na nakaraan. Tapos, aside doon, nag-loan din ako sa co-op para pambili ng mga bago, di ba? Tinulungan ako ni Dante dyan. Ang galing ha, karpintero na talaga to siya. Mula nung huling pangyayari, no? So ano pa bang kinakabisi mo bukod din sa bago mong tindahan? Yun, aside na rin, di ba, nagkikimo nga yung aking nanay. Aside doon, Father, ay naku, na-enjoy ko talaga mag-movie ngayon. Movie? Movie. Ganun lang, simple. Yung mga bagay. Netflix, K-drama. yan yung mga nanonood ng buong series magdamag, tapos kinaubagaan ng eyebags hanggang pisngi. Oo. Kaya pala nagkaganyan ka. Nag-i-stress eating ka ba habang nanonood ka ng movie? Easy! Siyempre, Walang Father, ganyan, masaya yun. Dapat may baon na popcorn. Popcorn kasi aso ko eh. Anyway, sige. Eto, maganda pag-usapan natin since usapang oras tayo eh. Fill in the blanks tayo. Time is blank. A many splendid thing. Ay, mali. Mali! Ito talaga. Sige, time is blank. Time is running out. Kasi di ba ang oras tumatakbo. Ibig sabihin, dapat lahat ng kailangan mo gawin mo sa loob ng takdang panahon. Kaya time is really, literally running out. Ikaw, Pads, time is? Time is treasure. Wow. Kaya mana. Kasi di ba may kasabihan tayo, time is gold. Akala ko binabayaran per ora, parang gano'n. Hindi, time is gold, but we need cash. Kaya tayo sa mga poverty line. Oo nga. Pero nga, time is a treasure kasi kayamanan yan eh. Hindi lahat ng tao merong sapat o maraming oras. Kaya yung oras na meron ka, dapat gamitin mo ng wasto at tama. Kaya treasure yan. Kasi kapag hindi mo yan ginamit ng maayos, mauubos yan, mawawaldas. Oh, okay. Ikaw, Chubby. Time is like a rosary full of mystery. Parang nalayo na mga sagot natin. Sige, pagtanggol mo. Sige, pagtanggol mo. Saan, Father, time is gold. Make the most out of it. Tama nga naman. Diba? Kasi di ba sabi nga nila, kapag ang oras, if it slips out of your hand, hindi mo na may babalik. Di ba may kanta yun? Yung oras kapag ang lumipas. Di na muli. Anyway, sige. Kaya nga ito magandang tanong. Maganda itong kwentuhan natin, share natin. How do I manage my time? Kanina, share natin, dami-dami natin pinagkakabalahan, dami natin ginagawa. Paano mo minamanage yung time mo? Chubby, how do you manage your time? Ako siguro, Father, kasi bilang gumagawa ko ng sa planner. May planner May ako. planner. Puso mo pala yung planner. Kala ko mga high school lang. Binibili lang isa Papa Mel roti, di ba mga 20 pesos? Oh, 20 Oo, 20 pesos. Kunyari, 7 to ganito yung gagawin. Yung ba nakakatulog? Kasi di ba may oras pag tinakalan mo yung oras mo, 7 to 9, halimbawa. Tapos marirealize mo, 10:30 kayo natapos. Hindi ba nabubulilya sa ibang oras? Pag na-extend, gano'n. Hindi, basta, Father, kasi ako, I'll make it sure na pagkakasya ko. Tsaka, meron akong alarm clock, Father, nagdiling, ting, 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 gano'n, o tapos na, times up. Ma'am, pwede nga naman yun para at least alam mo kung kailan ka babangon matapos ang isang oras sila ng pagtulog dahil tinapos mo na naman yung buong season na yan ng K-drama mo. Yun. Sige. Ikaw, Pads. Ako ang malaking tulong sa akin yun eh. Sabi nga ng isang, a wise philosopher from Palawan once said, first things first. Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Yung alamin mo ano yung dapat mong unahin kasi marami ka talagang gagawin sa buong araw pero ano yung mga mas essential, halimbawa yung para sa personal, oras para sa panalangin mo, oras para sa pagkain at ehersisyo mo, oras para Ehersisyo, bro? Oo, naglalakad na ako ulit. Alam po anong exercise, anong sports mo? Ano? Shooting. Shooting food in the mouth. Hindi, walking from one restaurant to another. Akala ko walking to the kitchen, walking to the refrigerator. Meron din akong entry. Ano? Akala ko exercising. Exercising. The jaw. Ilabas yun talaga kuya yung memes. Hindi, pero yun, di ba? Ano yung uunahin mo para sa sarili mo? And next, ano yung kakailanganin gawin para sa parokya o sa community? Then pangatlo, extracurricular na lang. Yung mga extracurricular, pag hindi naman pwede gawin o hindi kayang gawin, pwede naman pagpabukas yan. Pero yung mga mas essential, dapat yun na unahin. Ikaw? Alam mo, ito, may nabasa ako na na-realize ko, ginagawa ko pala. Ano? Yung tinatawag na
Pomodoro Technique. Di ba Pomodoro, di ba kamatis yun? Yun actually, nung nag-aaral pa ako sa seminaryo, Tomato sauce siguro. hindi, yung at least Pomodoro hindi easy, di ba? Yun. Pomodoro. Kasi nung nag-aaral ako, naalala ko, ito yung time management technique ko. Hindi ako nag-aaral ng all out. Meron akong spaces in between. So for example, yung una kong aral or minsan preparation ng preparation ng talk or kahit yung preparation ng mga modules natin. 5 minutes muna, basa-basa. After 5 minutes, pahinga. After noon, 10 minutes naman. Basa-basa. Tapos noon, pahinga. After noon, doon na mag-i-intensify. So, 15 or 20 or kahit 30. After noon, matutulog na ako. Kaya yung sinabi nung doktor ko, ng ophthalmologist ko, na hindi ka pwedeng tuloy-tuloy isang oras nasa computer lang o sa libro. Dapat may pauses daw eh. Kaya nga sabi din, kapag naka 20 minutes ka na sa gadget, titingin ka rin ng 20 seconds ng malayo. Para ngayon yung mata mo Kaya kumbaga, hindi siya palaging all out. Merong breaks that will help. Kasi sa tingin ko, napakahalaga yung pagtitake ng break para ngayon mas maging efficient sa time management. Kaya lang minsan, napapasarap yung break ko eh. Marami nang nakakaalam niya. Yun lang. Ayun. Pero Father, maganda yung maganda yung sinabi mo talaga. Yung sa sideline job ko, ginagawa ko din yun minsan. Alin? Yung susulatin mo yung mga importante. Oo. Kung ano yung essential na dapat agad-agad. Yes. At yung iba, extracurricular, pwede mo ipabukas. So, pwedeng next time. Ganon. Pero mo, Pads, pagdating sa time, no, naalala ko sa Bible, maraming mga kataga tungkol sa time. No? Naalala ko yung sa Ecclesiastes, there's a time for everything. A time to be born, a time to die. A time to love, a time to make war. Parang kung yun. A time to eat. A time to eat, a time to digest. Yung mga ganon, di ba? A time to shoot food in the mouth, di ba? Yun. May oras ang lahat ng bagay. Ano yung Ecclesiastes? Ano yun? Chapter 3. Chapter 3, ayun. Meron pa, Pads, may naalala din ako dito. Ito naman yung kahalagahan ng pahinga. Kasama yan sa 10 Commandments. Di ba? Keep holy the Sabbath day. Pero yung Sabbath day is not just yung araw ng rest. Hindi kasi wala naman tayong pahinga sa paggawa ng mabuti, pero mahalaga pa rin ang pagpapahinga. A wise philosopher once said, yun naman tago tayo. na natin sa pangalang Father Carlo Manio Marcelo. Shoutout sa iyo at sa iyong show, no? Sa show nila ni Kuya Mimo. No? Coach Mimo. Sinasabi niya lagi sa amin sa seminaryo, ang dapat daw matutunan ng mga tao ngayon ay yung tinatawag na Sabbath. Ano yung Sabbath? Yung maglalaan ka talaga na one day throughout the week para sa sarili mo, para sa pamilya mo o community mo, para kay Lord. Parang may hinga ka, hindi pwedeng tuloy-tuloy ka lang rarampat sa trabaho. Okay ka lang? Hindi sabi kasi yung sabi Yung huminga. Oo. Kala ko. Yun, Ito pa, Sabbath. may naalala pa ako dito. Sa Gospel of St. Mark, sabi ni John the Baptist the time is fulfilled. Pag sinabing time, dalawa daw yung translation time sa Bible. Minute as hour. Hindi! Meron chronos or kairos. Chronos is the Di ba relo yun? chronological. Chronological. Sunod-sunod na set ng time. Chronological, dapat magpakita yun doon sa Chronological. Pero 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12, sunod-sunod. January 1, January 2, January 3. Physical time. Pero meron din natawag na kairos. Ano yung kairos? Ito yung special moment opportunity na dapat natin i-grab. Otherwise, mawawala na. Ito yung sinasabi nga nung, 1 in a million, chance of a lifetime. Ayan, dahil lumalabas na tuloy, time is up. Kaya, alam mo, maganda ito kasi kahit po si Jesus, He also took time. Well, for once, yung gospel natin kahapon lang ata yun na kahit pagod si Jesus, naglaan siya ng oras para sa tao. A time for others. Diba? Tapos si Jesus din, nagkaroon siya ng oras na kausapin yung mga alagad niya. At palakasin, i-empower. A time to empower. Tapos, syempre, yung after a busy day, umalis mo na si Jesus para mag-pray. Ginagawa niya yun. A time for the Father. The Father, oo. Kaya maganda mga kapimates sa episode na ito, maintindihan natin paano ba natin i-manage ang ating time. At yun din ang para maiwasan natin na bigla lang bubulagayin tayo ng buhay at sasabihin, time is up.
Kaya... Ay, wait lang, Father. Ay, may guardian May angel na Garden naman. Angel, sabi ng Garden Yung Angel. guardian angel mo. Wala, kasi share ko lang yung time management ko din. Naisip ko lang din pala to, Father. Eh ako kasi, ang gawain ko, tinatapos ko muna yung, kunyari may ginagawa ko, tatapusin ko muna bago gawin yung... Hindi kayo multitasking ba? Hirap ka. Hindi, minsan. Eh kasi, Father, magugulo na yung isip ko pag ganun. Kumbaga wala ka na sa focus. Ayan. So magandang magkakaroon talaga tayo ng focus na pag-uusapan natin ang time management dito sa kape. At kampay! Focus daw! Focus! Focus mo lahat! Focus! Ang oras po natin, mga kapanalig, ay 10:45 ng umaga. Ang oras na iyan ay hatid sa inyo ng XDT and Company. Shoutout kay Prof. Simon at Coach Ayet De La Torre. Teka, Dante, Oy, Pads! bago na role mo ngayon Anong role mo? Kinuha po ako ng TV na ng news anchor ng TV Maria. Ayun naman pala, sino naman pala yung bagong news ako ng TV Maria, hindi ka pala eh. Sa angkor, timekeeper ka lang eh. Nagtatantrums ka lang eh, siya nakuha. Huwag kayo iiyak. Ganun na, pagtindihin na lang natin, no? Sige, Pads. Nasulutan mo kasi ng trabaho. Wala ka ng malaking extra, Pads. Okay, sige. Salamat po. Thank you po, Mr. News correspondent, no? Pasa mo na nga yan. Bihira to. Ang hirap talaga eh. Pag time management talaga, pag talagang kulang ka sa oras, ang daming opportunities na nawawala sa'yo. Baka naman kasi, Pans, masyado ka nang overloaded. Kaya, in-unload yan sa'yo ni Lord. Para nga meron kang time to manage. Para may oras ako para tumambay uli dito sa tindahan. Oo, isipin mo. At wala na magrereklamo na maingay tayo. Oo, kasi nasa ano na tayo, dito sa tindahan. Manila Paraiso Zoo. ng- Manila Zoo. Bagay na bagay talaga, di ba? Mag-aabulan tayo mamaya, Father. Ay, nako. Anyway. So, time management, ano ba definition, di ba? Time management is the process of organizing and planning paano mo gagamitin yung oras mo sa isang araw. Ayun. Kaya nga sa time management, napakahalaga, yung, kaya nga time management yung manage your time. Obvious. Ano bang beneficio, ano bang maganda may dudulot ng time management, kapatid? Sige, isa-isahin Sige, isahin natin. Number one, kapag tayo ay meron time management, there is greater productivity and efficiency. Ibig sabihin, mas magagamit mo yung oras mo ng tama at wasto. Okay. So, at least yung tamang apportioning ng oras at mas magiging effective ka Oo. ginagawa mo. Kasi syempre, yung oras na inalat mo, dun mo ibibigay ang iyong energy. Naalala ko naman siya, sabi natin kanina yung focus. 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 Goal ko. Focus. Yung focus ay isang acronym. Oh. F-O-C-U-S. O, ano ibig sabihin nun? Follow one course until successful. Oh! I'm impressed. I am impressed. Number two, Number two, less stress. Kasi, okay, pasintabi po disclaimer, hindi sinabi pag manage ng oras mo, walang stress. ang stress ay bahagi ng buhay. Oo, kadagyan. Oo. Pero nababawasan po yung pressure, nababawasan yung init ng ulo, even yung health mo, natutulungan mo rin kasi at least kahit na pagod, kahit na maraming ginagawa, pwede kang umupo sa sopa, tanggalin na sapatos, magsuot na sinelas, at uminom ng tubig. Wow! Ang sakit sa lalamunan! At least yung apportion yung oras mo, hindi ka ngarag, hindi ka sobrang nahihirapan physically, emotionally, mentally. Hindi ka pagoda cold wave lotion. Oo, correct. Saka ano, Father, makakapag-isip ka ng maayos. Yun, Maganda yun, tama, maganda yun. oo. Bakit? Kapag stress, ano ba nangyayari? Hindi ka nakapag-isip na maayos? Siyempre, Father, parang tas madalian yung trabaho mo, so hindi maganda yung Hindi output. quality. Oo, yun. Ganon. Ikaw, hindi ka ba na-stress ngayon? Siyempre, sabi mo nga, stress ay parte na ng buhay. Pero- Siyempre, kailangan mo lang i-handle time management. Galing. Oo, bumaboses na talaga Oo nga, to. oo nga. Number 3, kapag meron time management, there are more opportunities to do the things that matter. Tama yung sinabi mo kanina, no? Yung first things first. Unahin mo muna yung mga dapat unahin. At yung iba,
iwan mo na. Iwan mo. Hindi, pwede mo nang isantabi muna at balikan pag may oras ka pa. That leads us to the fourth thing. Oh. Pag well-managed ang oras mo, actually, hindi ibig sabihin ng time management, lahat ng minuto lalagyan mo ng gagawin. Instead, pag nagawa mo na lahat ng dapat, you have more time. Yun yung benefit ng time management. You have more time. More time for yourself, more time to entertain yourself, no? So kapag ngayon minanage mo yung time mo, mas marami kang mapapanood ng mga Netflix, yung mga K-drama mo. Oo naman, Father. Hindi, naalala ko tuloy sa seminary, di ba? Lagi lang ine-explain, di ba, sa atin doon sa seminaryo. Bakit lahat ng bagay may schedule? Kasi para alam mo na ano yung mga dapat unahin at the same time, makita mong pwede naman palang magka-oras sa lahat ng pwede mo gawin sa loob ng 24 oras. Alam mo, ito, share lang natin, no? Nasa seminary po kami, sanay po kami sa schedule. Pero ngayong naging pari na, siguro nga dahil nga nasanay tayo sa schedule, kumbaga naging second nature natin na yung schedule, nasa sistema na natin. Alam natin gigising tayo ng 5:30. Alam natin na pagkagising tayo ay magdarasal. Pagtapos sa ating magdasal, maghahanda na tayo para sa misa. Pagtapos sa misa, anong gagawin? Almusal. Almusal. After ng almusal, anong gagawin? Matulog. Matulog ulit. Tama. Hindi, yung lahat ng gagawin mo for the day. Tapos syempre, yung ano muna yung pinakamalapit sa'yo? Sa office? Office. Ano yung mga after sa parish office? Yung ministry within the parish? Tapos kapag nagawa mo na yung gawain mo sa parokya, ano yung mga outside ministries mo? So, ano yun kumbaga, tinuro sa seminaryo, may oras pa. Tama yung sinabi sa Ecclesiastes 3, there's a time for everything. May oras para sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, anong kalaban ng time management? Number 1 kalaban ng time management, yung kapag sinabing mamaya na yan, yung manyana habit or procrastination. Spell procrastination. Mamaya na. Tama, no? Kasi po, ang nangyayari pag minamadali natin ang lahat ng bagay, no? Siyempre, may mga nako-compromise, no? Number 1, pangalawa na ito, no? Yung sasabi natin, wasted time. May mga oras na nasasayang kung hindi natin nagagamit ng wasto. At tayo ay nagmamadali. Lagi na lang cramming. Sa seminaryo pa naman, kahit sa buhay pagpapare, no, master crammer po tayo. Hindi, kaya nga diba, pag netong Wednesday, nagbisa ako sa Baclaran Shrine, may isang pulutong nagpa-bless dahil may board exam. Board exam, palagi yun. Sa psychometrician yata. Tapos sinabi ko sa kanila, the day bago mag-exam, wag na kayo mag-review. Tama. Kasi nung naalala ko, may isang exam kami nun sa seminaryo, pinag-review kami the night before. Lahat kami, bugbog yung utak namin, hindi kami nakatulog na maayos. Pagdating ng exam, ang baba ng grade namin. Ganun. Sa amin naalala ko ganyan bago mag-add-outs. Kigo, kasalanan ko, kaya bumagsak ako sa add-outs. Kasi yung add-audiendas examination ay yung review for the hearing of confessions. Hearing of confessions. So, ang ginawa, hindi pa ako nag-relax eh. Binugbog ko pa yung sarili ko sa mga phone-in questions eh. Pagdating nung mismong exam, lugaw na yung utak ko. Ayun, take 2. Ayun, pareho tayo. Take two. Shoutout din pa sa lahat ng pari nag-take 2 sa audienda. Remember, you are in good company like, Carl Runner. And Chito Tagle. Di ba? Nagtayo dito ng... Okay. Sige. Number 3, poor quality. Tama yung sabi ni Chabi, no? Na kapag ngayon ikaw ay nagmamadali, walang time management, hindi maganda yung quality of work. Anong mapapagpatuloy mo doon? Isaan, Father? Yung poor quality. Paano magkaroon ng magandang quality yung trabaho mo? Kasi sabi mo kanina, pag wala ka, hindi mo ginamit yung oras mo na mabuti, ang pangit ng trabaho mo. Paano mo mapapaganda kung gano'n? Anong kailangan mo? Kasi nga, Father, ma-realize ko lang, dahil kapag meron kang time management, syempre, makakakuha ka ng tamang tulog, 8 hours of sleep, tapos 8 hours of work, tapos after nun, meron ka pang leisure, pwede ka pang kumain. So, 8 plus 8 plus 8 equals? 16. Tama, 8 plus 8. Tama ka talaga nagintindera ng 8 plus 8 plus 8. Wait lang kasi, 8 plus 8 muna. O 16 plus 8, 20, 24. Sabihin, ilang oras meron sa araw? 24! Ganoon. Dito po sa Kapit Kapay, tinuturuan din namin kayo ng tamang mathematics. Father, napinapawisan ako doon. Ayun. Ay, konektado dyan yung pang-apat na epekto pag hindi ka marunong mag... Alam ko. Fatigue.
Easy. Fatigue. Pagod ka. Pagod ka. Stressed ka. Pressured ka. At pag hindi ka, nagta-time management. No? Marami kang nakakaaway. No? At marami kang inaaway. Marami kang inaaway. Father, mainit ang ulo mo. Kasi nga kulang ka sa pahinga eh. Kulang ka sa tulog. Kulang ka sa tulog. Kulang ka sa aruga. Kulang ka sa kain. Sobra ako sa aruga, Father. Oo nga, kaya ako pala ganyan kalaki. Easy! Yan tayo eh. Nakakasakit tayo. So kung ganun pala, tama yung sabi nung wise philosopher from Palawan, di ba? First things first. Oo, kaya di-discern dapat natin, yan yung important sa urgent. Okay. Paano ma-determine ano yung dapat at ano yung pwedeng next time na o mamaya na lang? Paano mo Kasi malalaman? magkaiba yung important at urgent eh. Okay. Yung important, ibig sabihin, mahalaga, pero pwede mong next mong gawin, mamaya Pwede mong isang gawin. tabi, oo. Pero yung urgent, ito yung parang mga disaster sa buhay. Again. Kailangan mong gawin agad-agad. Yun yung mga agad-agad. Oo. Kaya ngayon naalala ko, ang tawag dito, ayon sa mga ekspertong mga tagapagbigay ng mga team building seminar katulad ko, yung sinasabing Eisenhower Matrix. Meron daw 4 na bahagi yan. Kala ko, Oppenheimer. Easy! Eisenhower pala. Easy! Si Barbie yun. Okay, ano? Sige. Una, you have to determine what to do first. Oh, tama yung sinabi ko. Ano yung uunahin? Oo. Pero ito yung mga important na urgent pa. Mga emergency cases to for immediate action. So ano ba yung mga immediate action na ganyan na Hindi, kailangan? pag tinatawag ka na CR. Ayun, immediate action yun. Immediate yun. Oo. At urgent yun, di ba? Oo, mga emergency. Medical emergency. Ayan, Yan. di ba? Oo. Oh, ano pa? Pag-upload ng sweldo. Siyempre, urgent yun, Father. Pwede, sige. Sige, pasok natin. May pangalawa. Ano? Ano yung pangalawa? Do next. Okay. Ano yung important but not urgent? Ang gagawin mo ngayon dito, i-schedule mo siya. Halimbawa, Okay. Kunyari, yung may group na humingi sa'yo ng talk na hindi naman agad-agad pupunta ka sa meeting nila. Baka pwedeng i-schedule sila next time. Ayun. Pero paghahandaan mo pa rin. Hindi yun lang, parang itsipwera lang. Gagawan mo rin talaga ng oras paghandaan. Oh, so do next. Oh, do next. Oo. Okay. May pangatlo. Sige, Ano? Pats. Do later. Ayun. Ito yung mga bagay na hindi naman importante, hindi naman urgent, at baka nga hindi kailangan ikaw ang gumawa. Pwede mong hihingi ng tulong sa iba. Halimbawa, yung kunyari, may mga meeting sa parokya, hindi naman kailangan si parish priest siya kagad ang kakausap doon sa meeting. O hindi kailangan si parish priest kapag may meeting sa parokya, siya magluluto. Oo, yun, Oo, di di ba? ba? Kaya ka nga may mga church workers kasi pwede mo i-delegate sa mga lay leaders mo yung ibang trabaho. Oo. Hindi ba agad, kunyari may nag-away lang dahil mas gwapo yung isa, mas maganda yung isa eh. Ikaw na yung barangay. Oo, ikaw na yung mag-aarang. Lupong tagapamayapa, di ba? Diba? Hindi. Pwede naman yung leader mo na umayos ng gusot bago ikaw. Alam mo, ito magandang principle sa time management. Hindi lahat dapat mong gawin. There are certain things you need to Delegate. no? Mapapaganda na. May pang-apat, Pats. Ano yun? Do less. Ano yung do less? Hindi naman importante, hindi naman urgent. Pwede man next time. Pero hindi naman sinasabing huwag mong gawin. Oo, pero hindi yan agad-agad. Ano ang example ng mga do less? Ano ba? Yung maliliit, Father. Tulad ng... Yung piniprito. Tawa ka naman. Ito naman. Sira mo yung tindahan ko. Sige, do less, ibig sabihin, hindi naman natin sinasabing huwag mong gawin. Pero may tamang panahon din sa paggawa nitong bagay nito. Maabot mo ba? Akala ko yung Okay, dules, kailangan diba? mahirap Yung na pag hirap. nagana yung mata, dules. Duling yun. Diba? Yan yung for later. Halimbawa, entertainment. Diba? Yan. Yan. Mga gala na unnecessary. Mga ganon. Pagligo. Huy! Huwag ka naman ganun. Kaya Meron ako kakilala, kaya laging Father, puralit na hindi tindahan naliligo. natin. Hindi tayo naliligo eh. Walang ganyan. Easy. Meron ako kilala hindi naliligo. Ay, Sino? Ayun o. Walang ganyanan. Laglag Ikaw lang ang pwedeng laglag dito. So, yung mga bagay na non-essential, non-urgent, pwede namang sakana. Oo. Pero wag pagligo, ha? Yung pagligo dapat regular mong Regular ginagawa yung yun. ginagawa. Shout out kay Migs. Kasi Father, pag naulan, masarap lang nakaiga eh. Huy! Huwag pag umulan dapat ka naliligo kasi di ba namamako ka pag hindi ka naliligo? Yan.
yan. Hindi, pag naulan lang. Eh nga, hindi ka naman nababasa ng ulan. Eh, malamig. Basta Sige na, basta yun. Okay, so, balikan natin. Pagdating sa time and discernment, dapat natin i-determine muna what is important versus what is urgent. Ano yung importante at ano yung agad-agaran kailangan gawa ng panahon at ng aksyon. Kaya napakahalaga mga copymates na sa pag-manage natin ng oras, alam mo, pinagdadasal din natin yan eh. Idadaan mo rin sa panalangin. At yung pagpanalangin na ito, ibig sabihin nito, ask the Lord, Lord, ano po ba yung uunahin ko? Akala ko Konsultahin mo siya. Akala ko yung dalan namin nangyari, sasabihin mo lang, dasalan talaga. Kaya lalabas ba yung memes na naman yan? Dasalan talaga. Pero hindi kasi minsan, hindi naman ibig sabihin na i-konsulta mo kay Lord. Bahala ka na, Lord, no? Yung bahala na si Batman. Ano yung mangyari? Ganun. Oo, ano yung mangyayari ang dapat mangyari, di ba? Oo. Hindi. Kailangan din natin alamin that our God is the God of time. And the God of order. Oy, oo. Di ba? Ang Diyos, una, tama ka. God is a God of time kasi siya nag-a-apportion nung lahat ng 24 oras ng araw natin. Pero God is also a God of order because inaayos yung mga bagay-bagay kung ano dapat at hindi dapat gawin. At ito yung magandang tignan natin sa ating susunod na segment ng paborito natin. Ang mga life hack. On how to manage our time wisely. Dito lang po sa Kape. At Kampay! galing. Ang oras po sa hudyat ay segment 3 na po. Life hacks na po. Pads, di ba? Kayo po yung sa news. 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 na naman po para sa edisyon na ito ng ating life hacks dito sa Kape at Kampay. At ang ating pag-uusapan sa life hacks mga tol, how to manage your time wisely. Ako po si Dante, nag-uulat para sa TV Maria. Ang galing. Galing. Improving. Pang-news ka na talaga. Pwede na Pang- pang balita. No? Oh, galing. Oh, na. Pwede na tanggapin doon siya. Pwede na sa radio. Sabihin, sa ulo ng mga nagbababa. Nagbabagang balita. Nagbababa. Iba pa rin. Sorry po, Peace. Baka maraming tamaan. Yun. Galing. Sige. Okay, sige. Sa ulo ng mga Babagang. Ano nagbababa? Grabe. Hindi siya maggunggong. Huwag naman gano'n. Sige, simulan mo na. How to manage your time wisely, number 1. Number 1, sabi nga ulit nung wise man from Palawan, first things first. Yun. Maganda maintindihan kasi paulit-ulit nang lumalabas ito sa ating discussion ngayon. Ano ba ibig sabihin ng first things first? Number 1, ang una. kapag nakita mo yung to put first things first means you see the bigger picture. Makita mo muna kung ano yung lahat ng dapat mong makita. To see what eyes could see. Hindi, yun nga, di ba, yung sinasabi nga ng mga eksperto pagdating sa human relations at management, di ba, yung wag mag-micromanage. Yung parang pakurut-kurut ka lang ng mga gawain, tas at the end of the day, pagod ka. Dapat tignan mo muna, ano yung purpose ng lahat ng maliliit na gawain yun. Tignan mo muna, what is the bigger picture or the main purpose ng lahat ng ginagawa mo. Kasama dyan yung prioritizing your goals, no? Kasi, dami sabi mo isa din kalaban ng time management ay micromanagement. Kasi yung mga pwede namang gawin ng ibang tao, ginagawa mo pa. Oo. Pwede namang gawin ito at ipagkatiwala mo sa iba. Ngayon, nasa ubos yung oras natin kasi nga, we spread ourselves too thinly. Di ba nga? We are not able to give our best, to give our all. To give the maximum mental satisfaction. Kaya hindi yun eh. Wala pa tayong ganun. Oo. So, yun. So, Kaya napakalaga din, Pats. Kasama din dito, plan ahead. okay, oo. Tayo pa naman mga galing sa ating buhay bilang pare, buhay sa parokya, kaya ito ang buhay sa trabaho, napakalaga po ng planning. Disclaimer. Kasi may mga nagsasabi na, I don't wanna plan because I like life to happen as it is. Yung spontaneous daw. Spontaneous daw. Pero hindi naman lahat ng bagay spontaneous. Maganda pa rin, meron kang plano. Pero that will lead to the second
life hack. Ayun, sige. Second life hack, be ready for surprises. Kita mo yung pinaka-main objective mo, kita mo yung list of things to do and not to do mo, pero maging ready ka rin kung minsan hindi naaayon sa schedule o sa plano, o sa gusto mo, yung mga nangyayari. Alam mo, may naalala ko. Ano? Speaking of Netflix, may napanood akong palabas lately. Napanood mo ba yung The Parasite? Parasite. 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 Yun. Maganda yung may isa dong dialogue, nag-uusap yung tatay pati yung anak. Kasi yung anak, yung may plano, pati yung tatay may plano eh. Tanong niya, what's your next plan? What's your plan? Sabi niya, there is no plan. The best plan, there is no plan. Kasi nga daw, parang you have to let life happen as it is. Pero on second thought, may mga bagay pa rin na mas magiging effective tayo kung tayo ay magpaplano ng mabuti. Oo. Pero yun nga, dapat flexible din tayo kung sa oras natin. Kunyari, may nangyari na hindi maiwasan. Ito, ang panahon natin minsan naulan, minsan sobra ang ulan. Di ba? Umaaraw, umuulan. Kahit umaaraw, umuulan din. Oo, minsan sabay nangyayari, di ba? Kaya minsan, yung adjustment sa oras, adjustment sa mga schedule, or even yung pag pinapapunta mo yung may event ka, tapos malayo pupunta ng mga tao, tapos sabay umulan or may nangyari, dapat ready ka maging flexible. Alam mo, ito kinikwento sa akin ng mga shoutout sa mga member na aking PPC, lalo na kay Ella. Sabi niya, si Father Kevin, kapag daw siya gumawa ng plano, hindi ka lang dapat may plan A. Hindi ka rin dapat may plan B. Hindi ka rin dapat may plan C. Ano? Meron ka rin D, E, F, G, H, I. Kasi nga, lahat ng scenarios i-consider when you're making a plan, when you're making an activity. Father, paano naman po kung unpleasant po yung surprise, ano po yung magiging attitude po nun? Or yun? Alam mo, yung dyan pa rin papasok yung sasabi nating humility and openness. Kasi minsan, our best plans will not work. At nandito na rin papasok yung pagpapaubaya natin sapagkat, paborito kong katagato, no? Ang parang walang tatalo sa mali. Ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Ang plano, ang pangarap ng Diyos ay higit na maganda sa ating pinakaplanadong plano. Ulitin mo ka, Father. Ulit. In English. God's dream is better than our well-planned plans. Di ba? No. Okay. So dapat maging ready ka sa mga sorpresa ng buhay. Ready siya, Father. Ready siya. Hindi siya pinaghandaan. So yun, be ready for life's surprises. Maganda rin siya sa katagan, Our God is a God of surprises. Mabanggit ko sa mga kanina, God is the God of time. Tapos our God is a God of order. Ngayon, He's also the God of surprises. Kasi He could work through the surprises of life. Both the pleasant and unpleasant. Okay. May tinuturo sa atin ng Panginoon. Ito nga yung sinasabi ni feature sa Lockbites, di ba? Finding God in all things. Yung FGIAT. Di ba? St. Ignatius Loyola. Pray for us. Okay, so yun. So number 2 po ay be ready for surprises. Number 3, ang aking paborito sa lahat ng life hacks. Ano? Take a break. Magbabalik ang paborito yung programa. Pagkatapos, ang ilang paalala. Di ba? Pero alam mo ito, siguro marami sa ating mga kapimates na miss tayo, no? Ilang buwan ba tayo nawala? May 2. Mayo tayo nawala. Basta, ilang buwan? 2-3 months time kaming nawala, no? Alam niyo po, pag sinabi pong break, hindi po ibig sabihin wala po kaming ginagawa. Actually, yung mga break na ito, yung mga pahinga na ito, ay panahon na tayo ay nagpapalakas, panahon na tayo ay nag-iisip, panahon na tayo ay nagdarasal, panahon na tayo naghahanda. Breaks are important because they prepare us for the crunch, for the grind that lies ahead. Alam mo, doon ko na-realize, yun pala ang reason bakit nung na-ordain tayo, bago tayo na-ordinahan, may nag-retreat muna tayo. Kasi after na-ordination, sasabak talaga tayo sa ministry. At may excite ka na sa every yearly retreat. Oo, di ba? Parang masyado kang excited na magtrabaho, mag-ministry, etc. Pero kailangan mo munang bumuelo. Yun yung pagbubuelo na yun. Yung pag-take ng break na yun ng ilang araw for prayer, for rest, for recreation is really to fuel yourself up
para sa upcoming na trabaho. Kasama din dyan yung setting a balance eh. Kasi nga, hindi naman tayo makina na trabaho lang din ang trabaho. At tandaan, ang makina, gadget, electronic device, kapag trabaho ng trabaho, madali ang masira. Kaya kailangan mag-charge, kailangan mong i-off, kailangan mo i-unplug para magkaroon din ng balance. Kasi kapag tayo nagpapahinga, mas optimal yung ating performance. Parang sa ano, di ba, Father, yung regular na nagtatrabaho, yung 8 hours, di ba may mga, ano rin yan, break time, Oo. may lunch break, may 15-minute break, o di ba? Parang CR kailangan break. Oo. CR break, oo. Parang kailangan din nila mag-recharge para pag tama. sumabak sa ano. Effect, puro break na lang ang ginawa mo. Wala. Wala na. Breakdown ang tawag doon, pare. Yun, so, take a break. Maganda rin yan, Pads, no? Yung, it's a better way of managing stress and pressure. Kapag meron kang pahinga. Ako, marami ako mga naririnig na mga kwento kung saan bakit mas madali tayong tamaan ng anxiety, mga mental health fatigue. Kasi nga, walang pahinga. Masyado nating binubuhos yung sarili natin na minsan nauubusan din tayo. Yun. When we take a break, we let God fill ourselves. So, di ba? Oh. Yeah. Woo! Woo! Breathe out. Yan. O, inhale. Exhale. Bango. Okay. Okay. So, number 4, delegate. Delegate. Develop your partners. Ibig sabihin, hindi ka dapat sumabak sa isang enterprise na ikaw lang mag-isa. Know that you also have people who will help you out. Diba? Oo, yan. Sige, gusto ko sabihin sa Guardian Angel mo. Sabi ng guardian angel ko. Ano daw? Hindi, Father. Kasi sabi talaga nila, panautos daw ako. Pero hindi naman. Para sa akin, importante kasi, alam mo ba, yung teamwork. Kasi syempre, hindi lang pwedeng ako. Paano pag ako lang, di wala. A wise philosopher once Yeah, said, wise philosopher once named said. Bishop Jesse Mercado. Shout out sa iyo. What we have is what you call teamwork. Teamwork. I'm the team, You're the work! Oo nga, diba? Pero yung nga, hindi dapat solohin. Yung, may mga bagay na baka pwedeng iba rin naman ang gumawa. Or, kunyari, if you're working in a team, huwag mo isipin dahil ikaw ang boss ng team, eh, ikaw ang be-all and all, jack of all trades, master of none. Kaya ka nga may teammates eh. Pasa mo yung... Hindi, huwag naman ipasa. Huwag mo ipasa, iba yung ipasa sa tinuturo. Ibahagi mo, i-distribute nyo yung workload para hindi lagi ikaw. Pero huwag ka rin magpakaama o ina ng lagi saklolo na parang pag ikaw nawala, bagsak yung kumpanya. Huwag naman ganon. Easy, may kilala kong ganon. Hindi, pero alam mo kasi, yung delegation, it encourages an environment that is less toxic and more empowering. Tapos doon, it also builds trust and commitment. Kasi pinagkakatiwalaan mo ang iyong mga team partners. No? Hindi sila employees. Hindi mo sila utusan. Hindi sila slaves. Oh. Naalala ko nung nagbe-bless ako ng isang restaurant dyan sa Ayala Malls, Manila Bay. Ang tawag nila sa kanilang employees ay partners. Ay, oo. Partners. Hindi sila utusan, hindi sila empleyado, kundi sila ay kasama partner natin. Kaya pala doon sa isang kapihan na kulay green na tagulan natin sa pangalan Starbucks. Yung doon sa employees, yung entrance sa employees, pero our partner should remember this. Yung mga dapat gawain ng bawat barista, ng bawat waiter, ng bawat yung maintenance, ang tawag sa partner, hindi empleyado lang. Kasi they are partnering with the company in making things happen. Uy, Father, naalala ko tuloy yung boss ko. Shout out sa dati kong boss, kay Sister Paz. Hindi kasi, Father, kasi di ba tatlo lang kami sa office. Pero ako talaga yung parang secretary niya. Pero hindi niya ako tinatawag na secretary. Ang tawag niya sa akin, co-pilot. Kumbaga siya yung pilot, ako yung co-pilot. Co-pilot, di ba yung cabin crew, prepare for take-off. Salam Sejahtera. A very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board. Yung mga ganun, di ba? This is Tapos minsan pag malabo yung PA system na aeroplano, so co-pilot, yung kasama kang nagpapatakbo. Yun. At panglima, dahil dito, time na magagalit. Dahil nga,
partners tayo, importante, part of time management is to reward yourself. Dapat i-celebrate din pag natatapos sa trabaho. Oo. May celebration. Tapos yung dapat ilabas mo sa mga kasama mo sa work yung positive habits. Hindi yung mukmuk to the max, di ba? Pati lang mo kasama dito sa time management, yun nga, you also give time to them. Or to them and for them. Mag-outing kayo. Okay. You eat out. Samji! Ayun, Samji. Yan, kaya munapit na mahulog yung backdrop mo sa sobrang bigat mo, di ba? Father, nakakabit yan. Nakakabit. Yun nga, kasama po sa time management, reward yourself. Pero wag sobra-sobra ha, yung tamang reward. Iba naman lang. kasi puro reward pas wala na yun. Ayun yung hirap na yun. Puro ka reward, wala ka namang work. Di ba? So, tama lang. Tama, Everything tama, moderation. Kaya ito po, mga kaparokya, mga kapatid, mga kapimates, ang ating top 5 life hacks on how to make time, to manage your time wisely. Number 1, first things first. Number 2, be ready for surprises. Number 3, take a break. Hindi ka makina, tao ka. Number 4, delegate. Hindi mo kaya ang lahat, magtiwala sa iyong kapwa partner. At number 5, reward yourself. Ibig sabihin, i-celebrate nyo ang mga little victories of every day. Ayan. Kaya halinawa, itong 5 life hacks na ito makatulong sa atin upang tayo ay mag-manage ang time wisely sa tulong ng kape At tubig na to at kampay. Kumbay. O na ba? Mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa tindahan ni Chubby dito po sa may paraiso ng mga batang Maynila. At ngayon po gagawin po ang blessing ng bagong tindahan. Ating antabayanan po ang mangyayari ngayong araw na ito at mukhang kahindik-hindi, kagila-gilala, sukat at pag-aalab ng puso na sino mang makakapanood. Back to you. Teka. Ikaw yung news reporter, pero ikaw rin magbe-bless. Wala silang choice. Hindi ganun talaga yun. Okay. Nasaan na yung Kasi may-ari na tindahan. Baka atin na yung tindahan. Ito na, Father, kasi kumuha pa akong kandila. Kasi kandila mo. Ere. Patingin. Pakita mo sa camera. Itutok mo. Ay, ang kandila nga. Kamay na lang. Gumagalaw yan. Digital na kandila mo. Okay. Oh, gumagalaw. Tingnan nyo. Ay, aray, napasok. Hindi ba ka? Okay. Sa ala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, hiniling po namin na basbasan niyo po ang lugar na ito upang ang iyong pagpapala ay manatili lagi at sa bawat oras at sa bawat panahon, aming magamit ang talento at mga kakayahang binigay mo sa amin at lahat ng magpapadaan dito ay hindi lang makasagap ng magandang kwento, kundi magandang karanasan para sila ay umunlad sa buhay nila bilang yung mga alagad dahil ikaw ang aming Panginoong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ten. Kasi ba pa Sa loob. Kasya ka ba? Kasya tayo, tol. Do you sure? Mas kasya na tayo ngayon. Wow! Wow, nagkasya siya sa loob. Himala. Yun. O yun, okay. Ito pa yung playground. May Ito. Pati Alam mo bakit ba kasi dito tayo nalipat? yung nga eh. Bakit nga Kasi ba? malapit nga tayo sa Manila. At bakit nga merong mga bakod? Habulan nga tayo dito, Father. Dali, habol. Tama na. Nagkakatakita Ito na na tayo. rin, Nagkakatakita na tayo eh. Teka, babalik ko ulit Balik ang mo muna dila yung ko. dila. Patay mo na yung kandila. Ibabalik ko rin tong stola. Ayan. Balik natin yung stola. Okay! Sige! Sa pagbabakas ng ating napakamakabuluhang kwentuhan at na-launch na yung news career. Tayo na tayo yung mga hindi fake news, true news. Di ba? Yung mga ganon. Anyhow, so, ano nga ba? Ano ba sa buhay natin ang dapat pagtuunan natin ng pansin at ng oras? Lalo na sa isang napaka-hectic na mundo tulad ng mundo natin ngayon. Sa bagay, kumbaga, ang tanong natin, mga kapimates, paano tayo audience participation? Diba? Comment below. Ano mga bagay sa buhay mo na mas kailangan pang bigyan ng oras at panahon? Kumbaga, sa dami-dami ng oras natin, ano pa sa tingin mo yung dapat mas bigyan mo ng oras at panahon? Sige, simulan natin isa-isa. It's Sabi. beautiful. Siguro saan, Father, sa sarili.
Kasi feeling ko wala na akong time para sa sarili ko. Katulad ng anong mga katulad ng- activities para sa sarili mo? Halimbawa, Di ba nga sabi nila, Father, health is wealth. Oh. So yun, kulang ako sa exercise. So yun yung baka... kala ko kulang sa sangyup. Father, seryoso kasi. Oo, Parang yun yung kailangan kong gawin. Okay. Dahil ayoko na yung dumating sa time na mamaya ay ma-hospital, gano'n. Oo, tama naman. Kaya shout out sa mga friends ko, huwag nyo na uyayain na. Yan. Narinig ko. Parinig po ninyo, Narinig you ko. heard it first on Kape at Kampay. Huwag nyo na siyang yayaing Samgyup. Samgyup. Oo, yun. Oo. Tama. Exercise na lang. Exercise. Ako siguro it's not much of anong kailangan pabigyan ng oras. Kundi matuto akong mag-manage ng oras. Kasi kung meron isang challenge talaga sa akin, pag nabuksan ko na yung YouTube o yung napapansin ko, 2 oras na ako nanonood ng kung ano-anong videos. Yung mga video pa naman mga pinapanood natin na Sunday morning, di Oh, yung ba? Sunday morning dark humor. Dark Yung mga humor, ganun. oo. Hindi, pero di ba yung minsan, pag nawili na tayo sa social media, sa TV o sa radio, minsan, naubos talaga yung oras natin. Siguro it's more of managing yung time. Kasi andyan naman, ang dami talagang gagawin. Ang tanong, may oras ka pa ba para sa sarili mo? At tama at eksaktong oras para gawin yung mga kailangan mo. Babalik na naman tayo sa first things first. Yun. Ikaw, Padre. Actually ako, ang skill na kailangan ko, na palagi mo rin sinasabi sa akin, matutong humindi. Yan. Kasi, alam nyo po, sa lawak po ng ating karahasan. Karanasan, no? Karanasan. Marami po mga nag-iimbita, no? Pero itong imbitasyon na to, hindi lamang sa misa, sa patay, sa buhay, sa gumagalaw o hindi gumagalaw. Hindi, ito po yung mga talk, no? Sa mga talk, sa mga big Trash time at talk. small time. Kasi, may big time, may small time, no? Ito yung mapaanyaya din syempre sa mga kain, gala, no? Minsan po, mahirap pong tumanggi. I think yun po ang aking struggle sa time management kasi gusto ko lahat ng mga paanyaya nabibigyan ko ng oras. Napapaunlakan mo. Napapaunlakan. Oo. Yung kahit magpakita ka lang, magpa-special participation ka lang, no? Magpa-special appearance ka lang. Tama. Pero yun nga minsan, alam mo, kakaganyan ko, minsan naranasan ko yung WWF. Ano yun? Yung wasak na wasak First Friday. Isipin mo, magmimisa ako sa parokya 6:30 na umaga. Ang sunod kong misa ay alas 9. Tapos may misa ako ng 10:30. May misa ako ng 12 noon. May misa ako ng, di ba tapos, may misa ako ng 3. May misa ako ng 5. May misa naman ako ng 6. May talk ka pa ng online o kaya ng on-site sa gabi. Kaya kapag nagkayayaan pa, magbabasketball pa. Kaya minsan, no, nanlalata na ako. Ang dami ko ngang nagawa, ang dami ko ngang na-accommodate, pero tired naman. Kaya matutong humindi. At matutong mag-delegate. Yes. Di ba may mga kapatid naman ready tumulong? Oy, dinedelegatean kita, pero mimisa Yung nga lang, masakat din na Friday. Oo. Yan po isa sa mga bagay na natutunan ko rin. Siyempre bilang pari, no, huwag mong pasanin ang lahat ng misa. Pag Sunday Mass, no, matutong mag-delegate. Oo. No? Ang dami-dami na mga pwedeng tumulong. Hindi, isabi nga ni Saint Jose Maria Escriva, ugaliin ang pagsabi ng hindi. Pero minsan kasi, isipin mo, ay napaka-negative na. Hindi kasi, hindi lahat ng bagay pwede mong oohan. Be aware also of what you need and what you have to do. Oo. Yun. Kaya hindi palagi dapat na oo ng oo. Oo. Baka mamaya kaka-oo natin yan yung kalaban ng time management. Oo, yan. Kalaban din yan, di ba? Tsaka, Tama. Father, pag over-fatigue ka, sige, baka magkasakit ka. Ay, isang bagay na natutunan ko. Noon dati, hindi naman ako nagkakasakit. Sumasakit lang yung katawan ko. Oo. Pero ngayon, habang tumatanda ka na, nagkakasakit ka na. Oo, given na yun. Given na yun. Nakakaranas na ako yung parang, yung lalagnatin ka, gano'n. Hindi, tapos yung tipo bang dati, naalala ko nung college kami sa seminaryo, pag kunyari may handaan, may ordination, may mga fiesta, pag kumain yung mga seminarista, talagang naghahanda yung brace yourselves. Pero nung Pagkain ka na ng banda, huwag ka lang magpakain ng seminarista. Oo. Pero nung theologian na kami, lalo na nung nag-SPFY kami, meron kami pinuntahan, hindi namin nakain lahat. Tapos bigla nagkatingin na kami, mga 20 plus na kami yung edad namin noon, bigla nagkatingin na kami at inamin na namin, hindi na tayo bata. Hindi na tayo pwede sa mga buffet na ganyan. Darating din yung punto, may hangganan din pala.
Actually, yun nga eh. Kahit naman din sa katawang lupa natin. Katawang lupa, di ba? Noon dati, kaya ako honestly, career high ko ata, nakasyam ata ako misa sa isang Sunday. Pero ngayon, yung 4, lang sa gabi, hinahapon ako. Hindi ko na kaya. Tandaan mo yung time management, yung health management, at yung personal sanity, konektado lahat yan. Yan. Actually, alam mo, mga kapimates, no, at mga kapatid dito, ito ang ating bagong season. Maganda yung mga topic natin eh. Kasi ito yung tinatawag kong practical Christian living. Bago yan. Series to series, syempre. Kasi Christian living. mag-aaralan natin, hindi ito yung Christian life education. Pag-aaralan natin, paano natin i-manage yung mga gifts na binigay sa atin ni Lord, katulad ng time, katulad ng talent, Values. At Oo, yun. maganda yung susunod natin na topics. Pag-uusapan naman natin yung ating material resources. Pag-uusapan na sa Kape at Kampay ang financial management? Bago yun na. Bago yun mga tol, kaya inaanyahan natin kayo mga kapimates, no? Join us in this new season. Nang sa gayon, mas marami tayong matutunan tungkol sa practical Christian living. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Mga tol. Masayang tunay. Yeah, di ba yun yan? Oo. Sige. Kaya muli, nagpapasalamat po kami sa inyo pong warm na pag-welcome sa bagong season na ito at magkita-kita po tayo saan man, kailanman. Kapatid. Easy! Saan man kayo, kailanman kayo. Dahil ito ay pagtuturo sa atin. Ang oras ay biyaya, regalo galing sa Diyos. Kaya nga po, para sa lahat ng mga Kapimates, ito lang aming paalala sa inyo para sa life na tama ang timpla, magkahalo saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.